Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal at buhay na salita ng Diyos. Makibukas nga po kayo sa akin sa 2 Kings 5:1. Buong chapter po dadaanan natin, pero 1 lang po ang babasahin natin. Sama-sama po natin itong basahin. Anumang version po meron kayo. Okay. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakapo na po ang bawat isa. Okay. Pakibati nyo nga po yung inyong nasa kanan. Happy Sunday. O, nasa kaliwa naman. Happy Sunday. Masaya po ba kayo ngayon? Meron po akong ipapakita sa inyo na nanonood kayo ng unang hirit? Hindi? Sige, yung lang nanonood ang makakahula. May premyo po ito. Zoom in, zoom out. Mamaya po ipapakita nila kung ano yung huhulaan nyo. May premyo po, hindi po ako nagbibiro. Sige. Okay. Mamaya po, abangan nyo ha. Abangan nyo po. Wala pong matutulog. Kasi pag kumurap kayo, mamimiss nyo po yung huhulaan. Ipa-flash po siya, tapos aalisin agad. May papahulaan po ako sa inyo. Okay? Sige po, kumusta na po ba kayo ngayong oras na to? Are you in pain? Meron po ba kayong nararamdaman na kakaiba? Meron po ba kayong nararamdaman na mabigat sa inyong puso? Taas ang kamay ng may nararamdaman. Wow, wala. Palakpakan ng Panginoon, wala silang nararamdaman. Buhay pa po ba kayo? Ayan. So may nararamdaman po kayo. Whether it is emotional or physical, meron po tayong nararamdaman sa ating mga sarili. Minsan nag-iimo na, lalo na pag nagkakaedad, sinong mag-aaruga sa akin? Ayan, di po ba? Parang ako yun Okay. Ito pong sermon na to, sabi ko parang ang hirap po niyang ituro sa akin. Talagang ang tagal ko po siyang binabasa, inuulit-ulit. Meron po kasi kung inihanda, na-i-preach po ng tariying ba yun, Joanne? Ni teacher. Na-i-preach po siya. Sabi ko, patay, palit ka. So, nagpalit po ako. Ito po, ang nais po nating iparating dito, ano po ba yung nararamdaman ng isang tao kapag siya po ay may sakit tapos walang pumapansin sa kanya? Ano po sa palagay nyo? Or may problema ka, tapos lalapit ka dun sa kakilala mo, sasabihin mo, uy, may problema ako, pwede ka bang makausap? Ang isasagot niya sa'yo, ako din meron. May ganun kayong kakilala? No, di ba? Mag-uumpisa ka sabi, pwede ba ako magsabi sa'yo ng problema? Tapos biglang siyang magkukwento, nagsasabi ka pa lang, nagkwento na siya, ako ganito kabigat, ganito ako, ganun. Ikaw na yung nag-counsel sa kanya, siya na yung nagka-problema. May ganun kayong kakilalang tao? Wala, ang babait nyo naman, ang babait ng mga friends nyo. Bigay nyo naman sa akin. Ibig pong sabihin, lahat po kasi tayo may pinagdadaanan. May sakit emotionally, may sakit physically, at yung ating lakas ay nagde-deteriorate po, humihina. At ang ating pong topic for today is desperate healing. Sa 2 Kings 5:1-15 po ito. Ang bida po dito, si Naaman, na isa po siyang kilalang tao. Kilala niyo ba siya? Hindi. So, hindi siya kilala. Kasi hindi niyo siya kilala. O hindi niyo pa po nabasa. Ano po? Pero ipapakilala ko po siya sa inyo ngayon. I-introduce ko siya sa inyo. At meron po siyang mga bagay na nasa kanya lahat, pero meron po siyang sakit. Nasa iyo lahat. Meron po ako nabasa sa YouTube na
40 years old na designer, sabi niya, dati nakakotse akong luxury car, ngayon naka-wheelchair ako. Dati ang kwarto ko napakaganda, napakaayos, ngayon 4 na sulok ng kwarto ng ospital ako nakatira. Dati ang pagkain ko napakadami, ngayon wala akong makain. Nakita niyo po? So lahat po ng bagay na yon ay baliwala. Ganito po si Naaman, yung i-introduce ko sa inyo. Siya po ay kilala, siya po ay sikat, siya po ay makapangyarihan, siya po ay leader. Pero, ano po siya? Ayan, he was successful, he was a winner, he was wealthy, he was a hero, he was respected, he was admired, he was envied. Lahat po ata ng katangian nasa kanya. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung parang siya si Naaman. O sa Naaman sa Tagalog. Siya po ba yon? Sikat siya? Maganda siya? Aside from me? Di po ba? Successful siya sa buhay, winner siya, pero siya po ay may mabigat na problema. May mabigat po siyang problema. So, hindi po ganun kaganda, kasarap ang buhay niya kasi meron siyang tinatagong problema. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, yung unique color ni Naaman. The number 1 point. Yan. Meron siyang contagious disease. Ano po ba ibig sabihin pagka sinabing contagious yung disease mo? Ano po kaya ibig sabihin ito? As palagay nyo, ano yon? Nakakahawa. Una, nakakahawa. Nakakahiya. Ano pa? Pag meron kang ganong sakit, ano? Ina-isolate po sila. Tinatapon sila kung saan walang masyadong tao. Sa Palawan, meron ito sa ano? Saan po sa Palawan? Kasi nakalimutan ko din kung saan eh. Iwahig, yon. Thank you. Tapos po, meron din to sa malapit sa office nila Aldate sa Tala. Tala Leprosarium. So sila po ay isolated. Merong putulang kamay, merong putulang daliri, merong walang ilong, merong walang paa. At ito po yung contagious disease na napunta kay Naaman. Isa siyang magaling na tao, pero siya ay may karamdaman. Pwede bang i-flash yung unang, huhulaan? Yan po yung titignan nyo. O, alisin mo na. Yan. Okay? Huwag po kayo matutulog, ha? Hindi nyo makikita kung ano yon. So, but, sabi, lahat po na-turn around yung buhay niya dahil po sa kanyang karamdaman. Meron siyang isang skin disease sa verse 1 po, ipapakita doon, but he had a skin disease, sabi po doon. He was a leper and nothing could change that fact. Wala pong makakapagbago na iyon po yung katotohanan na siya po ay may leprosy or may ketong sa Tagalog. He was a leper. Di po ba? Hindi po siya, hindi pa yata ganun kagaling ang mga doktor nung panahon na yon. At ang mga gamot hindi pa ganun kahusay. Si Christopher Reeve po, kilala niyo to, yung movie star? Sino nakakilala? Yung mga kasing edad ko dyan, kaway-kaway. Si Superman. Oh, yun. Kasi, gusto niyo lang pala sabihin ko pang kasing edad ko kayo. Si Superman, gwapo, winner ng mga awards, respected, maraming fans, marami siyang tagahanga. Pero, ano po ang nangyari sa kanya? He was bound sa kanyang aluminum wheelchair, paralytic, and nothing can change that fact. Totoo po ito. Kaya po si Naaman was a leper. Leprosy po, yung contagious disease na to, parang AIDS.
Ano yon? AIDS. Hindi po yung edad, yung sakit po ito na nakakahawa. Pero ito po, during nung panahon po ni Naaman, lepers were isolated and humiliated. Sila po ay nakahiwalay, tapos outcast sila, walang pumapansin sa kanila, tinuturing silang unclean, makasalanan. Pag po kasi may sakit ka noon, ang sasabihin sa'yo, siguro may kasalanan ka, kaya ka may sakit. So si Naaman po, dinanas po niya to. Hindi niya ma-perform yung kanyang task dahil siya ay nagkaroon ng sakit na ganito, na siya ay iniiwasan. Iiwasan ka ng tao dahil nakakahawa yung sakit mo. Nung nagka-COVID po, di ba nag-iiwasan tayo? Parang wala tayong kakilala. Ay halos ayaw nating makipag-usap. Parang ganito po, mas malala pa po ito. Dahil ang balat po niya ay parang naaagnas. Alam niyo yun, yung naaagnas? Yung ano yung tawag doon? Parang nagsusugat-sugat, tapos ano. So, tignan niyo nga po yung balat niyo. Joke. Di po ba? Ngayong panahon po na to, nakakatakot po ito, pero sa panahon po natin, in modern technology, nagagamot na po siya. Hindi na po siya ganon ka-grabing sakit. Meron na po siyang gamot. Ang katwiran nga po lagi ni Mark dati, ni Doc, gawa lang ng tao yan. Parang ganon. Pero yung pong sakit na to, hindi po to gawa ng tao. Ito po ay natural na nagkakasakit yung tao. Humihina ang resistensya, nagkakaroon siya ng sugat-sugat na balat, at siya po ay parang inuuod. So sila po ay ina-isolate. Bakit? Dahil sila ay incurable. Hindi sila madaling gamutin. And sometimes, namamatay sila dahil sa leprosy. May mga namatay po dito dahil sa leprosy. Biro mo, bawas-bawas na yung part ng body mo. Paano ka mabubuhay? Tapos yung iba nagpapakamatay na. Marami po sa iwahig na nagpapakamatay daw po kasi nga ayaw nila, pati pamilya nila, lumayo na sa kanila. Nilayuan na sila. So, ang tendency, walang nagmahal sa kanila, magpapakamatay na lang sila. Yun po yung pinaka-worst na nangyayari. There are lack of touch, nasasaktan po sila, katulad ni Naaman, wala nang umaasikaso sa kanya, hindi po siya inasikaso. So, ibig sabihin, masakit sa kanyang kalooban. Naaman needs a meaningful touch. Sino po kaya ang makakahipo sa kanya? Sino ang malakas ang loob na hipuin ang may leprosy? Parang wala po. Kasi nga po nakakahawa siya. So, walang hihipo sa kanya. Bakit po kaya kapag may nakaburol na asawa, wari, babae ang namatay or lalaki, makikiramay ka, hawakan mo yung kamay nung namatayan at pipisilin mo. Para ipakita sa kanya, ipadama sa kanya na nakikiramay ka. Di po ba? Bakit po kaya yung mga athlete na nanalo, natalo, tinatapik sa balikat? Para sabihin, kaya mo yan. Di po ba? Bakit po kaya may mga nagko-comfort sa isa, yung bata laging karga ng kanyang nanay o ng tatay? Ano po nararamdaman ng bata? Siya po ay nako-comfort. Kay Naaman po, wala po na ganito. Touch brings comfort, acceptance, health, promotes health, and imparts wholeness. Kapag po kasi may humahawak sa atin, kahit na hawakan lang yung ating kamay kapag tayo may problema, nawawala po yung bigat ng ating problema. Amen po doon? Kapag may sakit ka, masakit ang ulo mo. Ulo lang po masakit lang po ang ulo. Tapos sinabi mo, sa anak mo hindi ka pinansin, anong mararamdaman mo? Di ba masakit? Touch brings comfort. Kapag po hinawakan ka, nako-comfort ka Tapos kakausapin ka pa. Sabihin, kaya mo yan. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka. Diba parang gusto mo nang umiyak, gusto mo nang bumigay? Kasi nga po,
mahalaga po yung mayroong humahawak sa'yo, mayroong nagpapalakas sa'yo, na ito po ay role ng isang mananampalataya sa kapwa niya mananampalataya. But during that time, Naaman, hindi po naman, walang nag-comfort po sa kanya. Kaya tinanggap na lang niya sa sarili niya, nakakahawa ang sakit ko. Meron akong sakit, pinandidirihan ako. Tanggap na po niya to, kasi ito yung totoo. Without someone holding your hands when you are lost, yung parang wala kang matakbuhan, wala kang makausap, wala man lang magsasabi sa yung kaya mo yan, wala man lang magsasabi sa yung gagaling ka, masakit po iyon. At iyon po yung naramdaman niya. During that time, walang nag-comfort sa kanya. Walang humawak sa kanya, walang nagsabi sa kanyang, gagaling ka. So masakit po sa kanya yon. Di po ba? Para sa kanya, yung pong leprosy niya, bata pa siya, meron na, itinago lang niya. Pero hanggat lumaki po siya, tumanda siya, naging kilala na siya, hindi na po niya ito maitago. Dahil kumakalat po ito sa buong katawan. Sa atin, meron po ba tayong mga sakit sa puso natin na itinatago natin? Not only physically but emotionally. Meron po ba tayong emotional sickness na ayaw nating ipaalam sa iba? Yung mga madramang nanay, asa na? Diba? Karamihan po dito, babae. Bakit po kaya babae ang madrama? Humingiti ang mga lalaki. Totoo yun, mga tatay? Diba? Ibig pong sabihin, we are trying to cover up yung mga problema natin, not knowing na lumalala ito. Dahil hindi natin, walang nagko-comfort sa atin, walang nagsasabi na kaya mong gawin yan. Masosolve yan ng Panginoon. Di po ba? Ang Panginoon po ang magre-resolve nito. So, kailangan lang po natin ng the hands of God na magyayakap po sa atin. We need God's healing touch ng Lord. Kailangan po natin to. Kung hindi man po tayo kayang ipag-pray ng ating mga kapatiran, kung di man po nila tayo kayang i-comfort o i-accept tayo kung ano tayo, or bigyan tayo ng health advice, o gawin tayong part ng buhay nila o ng prayer time nila, sa Panginoon po tayo magpa-comfort. Sa Panginoon po tayo magpahawak. Sa Panginoon po tayo lumapit. At hindi po tayo mabibigo. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Ang dinidiscuss po natin ngayon, not only physical sickness, but emotional sickness. Kasama po ito. Dahil pag may sakit po, masyadong emotional. Di po ba? May kasama ba kayo sa bahay na may sakit? Di ba maramdamin sila? Ako nga, ate ko, sabi ko lang sabi ko sa mga bata yata, huwag na kayong mag-aircon kasi mataas ang kuryente, ay mahal ang kuryente. Dinaramdam po nila yon. Kaya nga po sabi sa akin ni Doc, ma, huwag kang magsasalita ng masasaktan yung may sakit. Sa akin naman po, hindi naman po siya yung pinapagalitan ko, mga anak ko. Kaya lang nandun siya sa amin. So narinig lang niya. Nasasaktan po pala sila. So tandaan po natin, mag-iingat po tayo, lalo na kung meron tayong kasamang may sakit sa loob ng church, sa loob ng bahay. Hindi po tayo dapat magsalita ng negative. Naalala po yung marinig niya at hindi niya marinig. Kasi po, masasaktan po sila. Like Naaman, nasaktan siya. Walang mag-comfort po sa kanya. Hindi niya alam sino kakausapin niya. Hindi niya alam paano niya mariresolve yung problem niya sa kanyang sakit. Kailangan po niya ng healing touch from the Lord. Comfort sa kanyang asawa, comfort sa kanyang pamilya, pero hindi niya to nakuha. Amen? Pangalawang puntos po, comforting downcast. Ayan po, papakita po ulit yung next slides tungkol po doon sa pinapahulaan ko. Yan. Okay. Yan. 3 po kasi yon, mahulaan nyo po yon. May premyo po yung 5 makakahula. Huwag kayong sasali. Comforting downcast.
So ano daw po gagawin natin kapag talagang bagsak na bagsak tayo, may sakit tayo, may nararamdaman tayo, merong hindi maganda sa ating sarili. So what we do? Where do we find help? Kanino po tayo hingi ng tulong? Where do we go for healing? Kanino po tayo tatakbo para tayo ay pagalingin? Wala pong iba kundi ang dumulog sa Panginoon. The best thing that we can do is to come before the Lord and ask for His healing, for His comfort. Di po ba? Marami pong challenges sa buhay. Marami po tayong pinagdadaanan. Ups and downs. But, sino pa po ba ang tutulong sa atin kundi ang Panginoon? Like Naaman, hindi po siya naniniwala. Sabi niya, sino magpapagaling sa akin? Hindi ito curable. Ito ay sakit na nakakahawa, walang gamot, walang pwedeng magpagaling sa akin. Wala po siyang pananampalataya. Pero tayo ay may pananampalataya. Amen? We are victorious when we come before the Lord. Amen? Magtatagumpay po tayo, mananalo tayo kapag tayo ay lumapit sa Panginoon. Challenges, wala yan. Discouragement, wala yan. But God will heal us emotionally and physically. Naniniwala po kayo doon? Pagagalingin po tayo ng Panginoon. Naaman the conqueror finds help in a conquered nation. Mayroon pong maid yung kanyang asawa na nagsabi, meron po akong kilala na pwedeng magpagaling sa asawa mo. Sabi nung na-conquer nila na bata. Naaman is wealthy, pero ang sabi sa kanya ng prophet, may gagawin po sa kanyang treatment ang isang prophet na si Elijah, na hindi po niya matanggap. Di po ba? We need people in our lives who look past our self-importance to see our heart. Sabi po nung bata, in verse 2 and 3, if only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. Sabi po nung bata, kung makikita lamang niya yung propeta sa lugar namin, gagaling siya sa kanyang karamdaman. Ito pong bata na to na nagsabi ay nakita kasi siya si Naaman na may sakit. Nakita niya na powerless na siya. Dati siyang nasa posisyon, may power, may prestige. At nakita nung bata yung pain na pinagdadaanan ni Naaman. At sabi nung bata, para makatulong, kung makikita mo lang yung propeta sa Samaria, ikaw ay gagaling. Gagaling po siya, sabi ng bata. Pero naniwala ba agad si Naaman? Pag desperate ka na po na gumaling, maniniwala ka kahit sa albularyo daw, noong araw. Ang ate ko, nagpapadala na po siya sa albularyo. Dahil masakit na raw po yung nararamdaman niya. Pero dadaling ko ba siya doon? Siyempre, hindi. Tapos pinuntahan po siya nila pastor. Sabi niya, pinag-pray ako ni pastor. Sabi niya gano'n. O anong nangyari? Sabi ko sa kanya. Okay lang. Para po kasing ayokong tanggapin yung okay lang na sagot eh. Gusto ko makita sa kanya na excited siya na natanggap niya ang Panginoon. Pero hindi ko po nakita. Unlike nung brother ko na unang nagka-cancer, na pinatanggap ko, tapos ako nagsabing may cancer siya, may tanning siya, talagang tumanggap siya ng totoo. Sa ate ko po, nahirapan ako, hindi ko alam kung tatanggap siya. Kung tinanggap niya ang Panginoon, pero hindi ko alam kung tinatanggap niya, natutulungan siya ng Panginoon. Kaya po hirap akong gawin yung sermon na to, dahil po may sakit. Pero kailangan po nila ng tao na katulad natin. Kailangan po nila ng hindi po propeta sa panahon natin. Kailangan nila ng mga mananampalataya para sila ay makakilala sa Diyos. Para sila ay pagalingin ng Diyos. Amen? Hindi po propeta. Tayo, ikaw at ako, ang tutulong sa kanila para po ma-handle nila yung sitwasyon nila na mabigat. Alam ko mahirap po yun.
Pero, kanino kakakapit? Sinong tatawagan mo? Di po ba ang Panginoon? We need humble people in our lives who look for us. Kailangan po natin ng mga taong mapagpakumbaba, yung mababa ang kalooban para tayo ay tignan. Si Naaman, yung slaves ang ginamit. Tayo, ang ate ko, gumamit na yung Panginoon ng pastor, parang hindi pa rin po siya convinced. At gusto po niya, dalhin ko siya sa albularyo. So, inaway ko na lang siya para manahimik. Kasi po, hindi siya tatahimik eh. Hindi siya titigil. Eh, pag nagagalit ako, para pakakita kong galit ako, tumitigil po sila. Alisin yung oxygen na yan, sabing ganon. Sige, alisin niyo para pag hindi ka na nakahinga, mamamatay ka, sabi ko. So, iyon po. So, kailangan po natin ng isa't isa para po may mag-comfort po sa atin. Di ba? Para po merong magsabi sa atin na kaya mo yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi po natin dapat suluhin to. Maghanap po tayo ng mga tao na mapagpakumbaba. Hindi po natin kailangan yung mga taong may mataas na pinag-aralan, may titulo, may bank account, may magandang kotse, may magandang bahay. Kung hindi naman natin sila makakausap during our loneliness time, it's useless. Maghanap tayo ng tao na anuman po yung kanyang posisyon, anuman po yung kanilang mga narating, anuman ang laki ng kanyang bank account, anuman ang ganda ng bahay o ng kotse niya, kaya natin siyang kausapin. Amen? Hindi po natin kailangan yung mga tao na hindi po tayo kayang tapikin man lang sa ating braso. Hindi natin kailangan yung mga tao na walang utang na loob. We need people who will touch us at our point of need. Kailangan natin ng mga tao na hahawak sa atin, magtitiwala sa atin, na tayo ay kasama nila through thick and thin. Hindi yung kasama lang natin sila pag masaya lang tayo. Di po ba? We need people that we can call on kapag tayo may problema. Pwede natin silang kausapin. Ano man sila, gaano man sila kataas, at may pinag-aralan kaysa sa atin. Pero pag tinawagan mo, kakausapin ka. Hindi yung gagawa ng alibay. Hindi, ayoko kitang kausap. Hindi yung parang pag nag-follow up sa amin, pag ayoko pong kausap, Joanne, bahala ka na. Sa trabaho, pwede yun. Ipasa mo sa iba. Pero pag may nanghihingi sa'yo ng comfort, merong nagpapa-pray sa'yo, tinanggihan mo, anong klase kang Kristiyano? Kailangan ba niya maghanap ng propeta para gumaling? Kailangan ba niya maghanap ng ibang tao pa? O baka makita niya yan sa ibang church? Nakakahiya ka naman. Di po ba? Kailangan din po natin ng mga taong magsasabi sa atin na mali tayo. Hindi yung kahit mali na tayo, sasabihin niya, hindi, okay lang yan, tama ka dyan. Meron po akong kaibigan na sinampal niya yung kanyang hipag. At tinanong pa niya ako kung tama yung ginawa niya. Take note, Kristiyano siya. Sabi niya, Tel, tama ba yung ginawa ko? Sinampal ko kaya yung hipag ko kasi naiinis ako sa kanya. Sabi ko, mali. Una sa lahat, matanda siya sa'yo. Pangalawa, Kristiyano ka. Hindi na po niya ako kinausap. Kasi kinorek ko siya. Pero kahit hindi na niya kayo kausapin, kailangan po natin ng taong magkukorek sa atin. Kasi hindi naman lahat ng ginagawa natin tama. Hindi lahat ng ginagawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Nalilihis po tayo minsan. At kailangan po natin ng tao na hahawak sa atin at para tayo ay iangat. Hindi tayo idiin. Amen? Kailangan po natin ng mga taong may concern sa atin. Nagsasabi ng totoo. Kapag sinabi niyang, sige,
May concern ako sa'yo, pero wala akong pakialam sa'yo. Mayroon bang ganun? Kailangan po natin ng mga tao may commitment. Walk through the pain with us. Kung meron tayong nararamdaman, kasama natin sila. Di po ba? We need people with confidentiality. Yung pag may sinabi ka sa kanya, hindi ka imamarites sa iba. Kaso, may sinabi ka sa kanya, ang sabi mo lang, naglilihi si Juana. Kinuwento na niya, buntis si Juana. Ay ano yon, manganganak na. O diba? Confidential po yon. Huwag mo sa pagsasabi ha, sa'yo ko lang sasabihin. Tapos nagtaka ka, alam na ng buong barangay. Diba? Yung may consistency. May regular contact sa atin. Na kahit hating gabi hindi ka makatulog, meron kang pwedeng i-text. Si Ate Marlene, alas 2 ko yata tinext. Ate Marlene, bili ka pong kangkong. Tsaka po labanos. Di po ba? Kung hindi kami close, kung ganun kami, baka kanina nakita ko na, pambira ka, pastora, alas 2 ng madaling araw, nagte-text ka. Di po ba? So, kailangan po natin ng mga gantong tao na pwede po nating matawagan any time of the day. Ako nga, pagtatawag sila, busy ka, hindi ko lang masabing, pagka po ayokong kausap yung tao, naghihiring ako. Kaya pag sinagot ko kayo na naghihiring ako, ayoko kayong kausap. Joke lang po yon. Kasi minsan po talaga naghihiring po talaga ako. Tapos tatawagan ako ng ate ko nangungulit. Sabi ko, tay, bilis na naghihiring ako. Yun. Para po ikat, ay, sorry. O ganon. Yun po style ha. Sabihin nyo, may ginagawa kayo. Joke lang po yon. Di po ba? May mga tao po sa buhay natin na sila yung maghahatak sa atin pababa. Tanggapin po natin to o hindi. May mga tao sa buhay natin na sila yung mag-aangat sa atin pataas. Saan yung gusto nyo doon? Mag-aangat sa'yo pataas o magbabagsak sa'yo pababa? Siyempre, bagsak pababa, ano? Wala naman pataas ang bagsak. Di po ba? We need places in our lives that will provide us with safety and security. Ayan. In verse 4 to 5 po to. Ang Israel daw po ay na-conquered na nation. Naaman was the second-rate, third-world country. Ito Naaman. Pero, militarily speaking, mahina po sila dahil na-conquer sila. At sila po ay, kaya pinaiyak niyo ako eh. Kailangan po nila ng safe place at may security. Di ba? Sa bahay nyo, safe bang lugar yung para sa inyo? Parang hindi, walang nag-i-amen. Amen. Di po ba? Pag nasa bahay ka, feeling mo, safe ka. Di ba? Or, saan yung pinaka-safe na lugar para sa'yo? Saan po? Church. Yan. Wow, mabait talaga nila. Palakpakan nyo ang mga sarili nyo. As an adult, the safe place for us is the church. Yung pong church, no? Church is more than a building, a place to speak to God and hear from God. Yung lugar na pwede mong sabihin sa Diyos, ano yung gusto mo, at ito din yung lugar na makikinig ka ng salita ng Diyos. Katulad ngayon, wala pa po bang tulog? And if we are honestly seeking the Lord, siya po ay lalapit sa atin. Siya ay hihipuin tayo dahil alam ng Panginoon ano ang nararamdaman natin kahit anong panahon. Wala pong ibang nakakaalam nito. Sa kaibigan mo, pwede ka pa mag-pretend na masaya ka kahit may problema ka. Sa kapamilya mo, pwede mo pa nga sabihin na, may nararamdaman ka ba? Hindi, wala. Doon po nagka-COVID kami, si Doc, minomonitor ako. Ma, ano nararamdaman mo? Gumaganyan ako. Sabi niya, hindi ka okay. Kunwari ka lang naggaganyan, pero hindi ka okay.
Kasi hindi ako nagsasalita eh. Pag okay po ako, madaldal ako eh. Hindi ako nagsasalita. So, sabi ni Mark, hindi ka okay, ma. Sabi niya gano'n. The church is the safe place. Meron pong nagkikare sa atin sa loob ng iglesia. Totoo po ba to? May nagpo-protect sa atin, nagbibigay ng comfort sa loob ng iglesia. Pahina ng pahina ang amen, ha? At kapag may gusto mong magpa-pray, sino ang tatawagan mo? Saan ka pupunta? Di po ba? Sa isang mananampalataya or sa loob ng iglesia? But, si Naaman po, he entered Israel, he was in the right place. Tayo, nasa tamang lugar. But speaking to a wrong person. Minsan, sa loob po ng iglesia, hindi po lahat ng kakausapin mo ay magsasabi sa'yo ng, ng mali o ng totoo. Kamaya bubulahin ka lang pala. Uy, ang ganda naman ng dress mo. Ganun lang pala. Di po ba? Si Naaman po, nasa tama na siyang lugar. Pero, may mali pa siyang taong kinausap. Tayo, nasa tamang lugar dahil nasa iglesia tayo. Pero may mga tao pa rin mali na kinakausap pa rin natin. Dahil si Naaman po, dumaan pa siya sa hari ng Israel. Nagsabi pa siya na, pwede ko bang makita yung propeta, pwede ba akong pumunta dito, makapag-usap sa'yo, together with ganito. Natakot pa yung hari, akala naghahamon siya ng giyera. Di ba? So, natakot ang hari. Ito po yung totoo. Maraming tao na tuwing linggo pumupunta po sa tamang lugar. Katulad nyo. Congratulate nyo po yung mga katabi nyo, nasa tamang lugar kayo. Di ba? The church. But, you speak to the wrong person. Sabi po doon. May mga pumupunta sa church just to impress their friends with their money that they have. Huwag niyo po akong tingnan. Talaga pong marami akong mag-alahas. Sorry. Tapos po, may mga pumupunta po sa church para lang magyabang. Sana wala dito. Umalis na. May mga pumupunta po sa church para i-display lang yung kanilang magandang damit. Hindi po ako yun, ha? Kasi nung bata ako, pag nagsimba po ako, talagang bago ang damit ko. Basta may bago akong damit, nasa simbahan ako. Oo, nung bata po ako, ganun. Nandun pa ako sa may gate na pintuan ng simbahan, doon sa may sausawan. Para makita ako ng mga dadaan. Diba? Kasi gusto ko pakita bago damit ko. Yan. May mga pumupunta sa church to amaze the pastor with their credentials. Pastor, magaling kaya ako? Nag-aral ako ng ganito. Pakialam ko. Di ba? Di po ba? May mga pumupunta sa church para magyabang. And they miss the main event. Ano po ba yung reason? Ba't kayo nandito? Hindi na kayo nakakibo. Ano po ang dahilan ba't nandito tayo sa church kapag Sunday? Gigising kayo ng maaga? Pupunta kayo dito? Ano kaya ang pinaka-main reason bakit kayo nandito? Ano po? Manalangin? Ano pa? Ano pa? To worship? Ano pa? Di po ba? Kaya po tayo nasa loob ng church, hindi po para magyabang. Hindi po para sabihin sa pastor na, Pastor, mas magaling ako sa'yo. Kasi ako may PhD na. Di ba? Kasi ako ganito na.
Hindi ka pumunta sa church para magyabang sa kapwa mo mananampalataya. Pumunta ka sa church dahil gusto mong sumamba sa Diyos. Hindi ko mo napatayo ka lang dito sa harapan. Ay, proud ako. Kasi pinatayo ako. Baka po tayo bumagsak. Baka po tayo ibagsak ng Diyos. Di po ba? Sa panahon daw po ngayon, marami daw pong iglesia, hindi na safe puntahan. Maraming church na hindi na po safe puntahan. Bakit po? They come to the church not to pray, not to sing songs for the Lord, not to hear the word from God, but ginawa nila ang church na religious theater. Teatro, entertainment. Kapag po nagpapakanta dito, nag-worship, ano po ginagawa ng niya sa likod? Komportable na nga po ang mga church ngayon, puro naka-aircon eh. Nung panahon namin, ang init-init, magpapakanta ka, pawis na pawis ka. Pagbaba mo ng stage, tumutulo ang pawis mo sa likod. Pero ngayon, komportable. Pero marami pa rin pong pumupunta sa church, para si Neyman, nagpunta sa maling tao. May mga pumupunta sa church, nag-o-observe lang. Hindi sila nagpunta para manalangin. Hindi sila nagpunta para umawit ng papuri sa Diyos. Hindi sila nagpunta para makinig ng salita ng Diyos. Dahil komportable na ang church, naging parang teatro. May umaarte dito sa harapan at nanunood kayo. Di po ba? Parang entertainment na lang po. Gaano kayo ka-excited na maging linggo na agad para makasamba kayo? Di po ba? Ako pagdating ng Lunes na naman, back to normal, trabaho na naman, sino-sinong tao na naman ang kausap. Kapag po Miyerkules, masaya-saya na dahil malapit na umuwi. Huwebes, may prayer meeting na. Tapos, Biyernes, uwian na. Sabado, nasa church na kami ulit. Linggo, nasa church pa din. Kahit po ma-attend kami ng first service, hanggang second service, nandito po kami. Kahit wala na po kaming gagawin, kundi kakain lang. Bakit? Nag-i-enjoy po kami sa loob ng church. And gusto namin yung company ng mga kapatiran. Sana po ganun tayo. Hindi yung church ay entertainment na lang sa atin. Para ka nanonood sa YouTube. Uy, ang ganda nito. Galing naman niya magpakanta. Sister Edith, iyakin naman to. Ganto naman to. Di po ba? Napakahaba naman mag-sermon itong pastoratel na to. Paalisin na nga yan. Di po ba? Kasi nga, hindi kayo nag-i-enjoy na makinig ng salita ng Diyos. Hindi kayo nag-i-enjoy magpuri sa Diyos. Nasa tamang lugar kayo, pero mali po yung inyong gustong gawin. Gusto nyo ma-entertain, di po ba? Kapag may kailangan kayo sa Diyos, di ba kayo personal na lalapit? O maghahanap pa kayo ng mamamagitan? Ate Merle, pag sabihin mo nga sa Diyos, ganito gusto ko. Pag po may nagpapapray sa akin, laging sasabihin, pag pray mo nga ako, malakas ka sa Diyos. Sabi ko, di ba parehas lang tayo? Wala pong malakas. Wala pong paborito. Dahil lahat tayo ay anak ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Huwag po natin gawing entertainment pag nandito tayo sa loob ng church. We all need prophets in our lives who will point us to the cure. Kailangan po natin ng mga propeta sa ating mga buhay para po tayo ay pagalingin. Tayo yung magpapagaling, tayo magpe-pray, ang Panginoon ang magpapagaling. Sorry, correction.
Tayo po yung gagawa, tayo po yung mananalangin, pero ang magpapagaling ay ang iisang Diyos. Amen? Tayo yung kikilos. Di po ba? Hindi po pwede na, ay, sabi si Naaman, sabi niya, gusto kong gumaling. Pero nasan yung kagalingan? Sabi niya. Nag-travel siya, nagpunta siya doon sa remote area na yon para hanapin yung propeta. Para hanapin si Elijah. Pero, nung siya ay nag-travel na yon, parang hindi pa rin, wala naman pong nakatala na siya ay nag-doubt. Basta alam niya, dahil siya ay sikat, dahil siya ay kilala, pagpunta niya doon, sasalubungin siya ng may banda. Yehey, dumating si Naaman. Pero hindi po ganon ang nangyari. Dumating siya kay Elijah, pero hindi siya hinarap. Ang sabi lang nung servant ni Elijah, o sige, sabihin mo sa kanya, magpunta siya sa ilog, maliligo siya doon 7 beses. Sabi niya, napakahirap naman ang pinapagawa nito. Wala bang ilog sa may amin? Bakit kailangan pa akong dalhin dyan sa babangad? Meron namang ilog sa Kalumpit. Kailangan talaga sa babangad ako maglublob. Parang gano'n ang battle ni Naaman. Pumunta ako dito sa kay layo-layo na to, remote area, tapos hindi ako haharapin. Isa akong kagalang-galang na tao, isa akong sikat na tao, isa akong mayaman na tao. Paano po kaya kung pumunta kayo sa bahay ni Ate Brenda, hindi kayo pinapasok? Anong gagawin nyo? Yang Brenda na yan. Ganon. Ganon ang peg. Di po ba? Parang nainis na po siya. Sabi niya, ba't ganon? Bakit kailangan niya ako insultuhin? Bakit hindi niya ako hinarap? Bakit hindi man lang siya nagpakita sa akin? Di ba dapat nagpakita siya sa akin? Ngayon, uso na po kasi yung yung online na consultation, di ba? I-message mo lang sa doktor, papakita mo lang yung picture, may ganito, may ganon, bibigyan ka reseta. Pero si Doc Mark, nakakainis po minsan kausap. Pag nagbigay ka, sabihin niya, sino to? Pero yung kay pastor, sabi niya, yay! First honor si pastor, sabi po niya. First honor si pastor, may conference lang ako, mamaya ako sa bibigyan ng reseta. Ganon. Ganun po. Nung panahon po na yun, may mga doktor naman. Kaya lang, hindi sila sanay o hindi pa sila expert doon sa deadly disease. Parang hindi pa siguro nila naaral o hindi pa nila yung paano gagamutin ito. So, kailangan niya talaga pumunta sa isang propeta. Hindi ganon ka-welcome, hindi ganon ni-welcome ni Elijah, si Naaman. So si Elijah, sabi niya, ayoko na nga, hindi naman pala niya ako kakausapin, nag-utos lang siya, masyado naman siyang VIP, parang ganon. Sabi niya, ayoko na, ano ba pagkakaiba ng ilog nila sa ilog namin? Sabi niya ganon, madumi nga yung ilog nila. Yun ang battle yun po yung paraphrase. Ganon po sinasabi ni Naaman. Sabi niya, ano ba yan? Paano kung gagamutin yan? Hindi ako tinignan. Hindi ako pinuntahan. Hindi ako nilabas. Sinabi nang nandito ako sa may pinto, hindi man lang lumabas at ang pinapunta ay ang katulong. Ang sabi, sige po, pumunta kayo sa ilog, Hordan, at doon po kayo maglublob. Maglublob ba? Lumusong ng 7 beses. So, naiinis po siya. Pero, wala siyang choice. Di ba? Wala siyang choice. Gusto niyang gumaling Nagpunta siya sa tamang tao na po ngayon. Tamang iglesia, tamang tao. Diba? So, anong ginawa niya? Gusto niyang, siguro kung nakita niya agad si Elijah, baka pinagalitan niya. Hindi mo ba ako kilala? Ganon. Bakit hindi mo ako nilabas? Bakit ganito? Diba? Marami na siyang reklamo. Madalas po, ang Diyos ay pumipili ng mga tao na hindi natin nakakalain na gagamitin sa ating mga buhay. Amen? Pumipili po ang Diyos ng mga ordinary people, ordinaryong tao, para para ipakita ang kanyang, ano yung tawag doon? Para ipakita niya
nasepa rin yung mas powerful ang Panginoon. Kaya wag nating matahin kung hindi siya nag-aral. Ayokong tumayo kasi hindi naman ako nag-aral. But God uses ordinary people para mag-share ng word niya. Kung may calling ka na pinag-share ka ng word of God, go. Kung may calling ka na pinakakanta ka, go. Ang ginamit dito, ordinaryong tao. Hindi naman siya sikat. Diba? So, kailangan lang po alam natin. Dahil baka ma-miss po natin yung blessings if we are looking for a wrong way. Mami-miss po natin yung blessings ng Panginoon. All we need is the prescription. Di po ba? Ng healing touch. May prescription. Sabi niya, sa 2 Kings 5:10, ano sabi? Go wash 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be clean. Kung ikaw ang sinabihan na gano'n, may sakit ka sa balat, lulusong ka, ma-leptospirosis pa ako. Pero ilog naman yun, di ba? Kaya lang, ang description niya, ang Jordan River ay hindi ganon kalinis. Sabi niya, that's crazy, sabi ni Naaman. 7 ducks in a dirty pond. 7 lubog dun sa maruming, ilog, sabi niya. Naaman did not realize that the power was not in the water. Yan. But what God manifested in the water by doing God says. Healing always comes from doing what God says. Ang kagalingan daw po ay dumarating kapag pinakinggan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Makinig lang po tayo. Huwag po tayong magreklamo. Masyadong reklamador si Naaman. Sabi niya, bakit ganun? Ang dami namang ilog na iba. Bakit ako pa? Bakit dyan pa? Bakit ganito? And the third point is, yan, cleansing deeply. Pakita niyo na po yung buong picture. Okay, alisin mo na. O, ayan. Ano yon? Mamaya, tatawag ako ng 5. Bakit po lagi tayong may reklamo sa inuutos ng Panginoon? Why must we have a complaint attitude towards God's instructions? Lagi tayong may reklamo. Sino hindi nagre-reklamo? Taas kamay. Wala, di ba? So lahat tayo nagre-reklamo. Si Peter nga nagreklamo di ba? Nagreklamo siya. Reklamador sila. Tayo, hindi tayo reklamador? Pero ginawa po ba ni Naaman yung dapat gawin? Lumusong po ba siya ng 7 beses sa tubig? Amen. Lumusong siya. Kahit po siya ay nagre-reklamo, minsan di ba, utusan mo yung anak mo, nak, bili ka nga ng suka. Bakit ako na naman? Hindi na lang si kuya. May ganun bang anak dito? Ouch. Okay. Good. Bad. Sige. Di ba pag nag-utos si nanay, anak, maghugas ka na ng pinggan. Sino masipag maghugas ng pinggan? Taas kamay. Wow, si Gabriel. Nakin, totoo lang. Joke lang. Pero naghuhugas po talaga siya. Ibig sabihin, susunod ka. Yun ang mahalaga. Kapag sinabi ng Diyos, susunod ka. Diba? Wala kang dapat ireklamo. Ang Diyos na nagsabi, dinaan lang sa propeta. Dinaan ng Diyos, yung propeta naman, dinaan sa katulong niya. Yung katulong na unang nagsabi na si Naaman pumunta ng Israel, tapos si Naaman may katulong na naman, puro mabababang tao po ang ginamit. God uses ordinary people. Amen? Hindi po kailangang mataas pinag-aralan. Hindi nga doktor ang ginamit Diba? Si Elijah. Tapos sinabi ni Elijah, sabihin mo, sabi niya sa kasamahan niya, sabihin mo lang sa kanya, pumunta siya sa ganito. Utos lang. Salita. Mahalaga po yung susunod ka. Yung pagsunod. Na kapag may sinabi ang Diyos, susunod ka ba? So, sa verse 14 po sabi, so Naaman went down and dipped himself in the Jordan 7 times,
according to the command of the man of God. Then his skin was restored and became like the skin of a small boy, and he was clean. Sumunod siya. Kaya siya ay gumaling. Tayo, sumusunod ba tayo sa utos ng Panginoon? Kaya ba nating sabihin sa oras na to, Lord, I need that touch, your comfort. Gusto po namin, Lord, na desperately, I humble before you, Lord, para kumuha ng instructions, ano ang gagawin ko bilang mananampalataya. Sasabihin pa lang, congratulations nga po pala doon sa mga naglinis. Nakakatuwa po kasi ako hindi po ako naglilinis talaga eh. Hindi po ako tamad ha. May allergy lang po. So, natutuwa po ako nung makita kayong mga picture. Palakpakan nga po natin yung mga anak ng Diyos na naglinis po ng school, ng church. Salamat po sa inyong mga buhay. Pagpalain kayo ng Diyos. Susunod po sa bahay naman namin ang linisan ha. Di po ba? Susunod lang po tayo. Sa maliit na bagay, ito po ay maganda, ang tawag doon, maganda sa paningin ng Diyos. Di po ba? Ang tingin po natin maliit lang. Lang naman eh. Parang naglublob lang si Mark doon eh. Na parang nagganon. Pero ang ganda po, sa paningin ng Diyos, napakaganda po nun. Basta ginawa nyo to by heart. Hindi nyo to ginawa, hindi kayo sumunod dahil gusto nyo maging sikat. Di po ba? Ginawa mo to dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Na lahat po ng bagay na to, ginawa natin dahil mahal natin ang Diyos. In conclusion po, yan. Are you desperate for God's healing touch? Gusto niyo po bang gumaling spiritually, physically? Let's go together and experience the touch and feel the grace. Even when God says to humble ourselves by washing in a dirty river. Hindi po mahalaga kung ano itsura nung sinabi ng Panginoon. Puntahan mo to. Ang mahalaga po yung pagsunod. Hindi yung magrereklamo ka, Lord, ba't ako? Panginoon, ayoko pumunta dyan. Alam mo namang ano dyan. Madumi. Ew. Sabi nga po namin ni Seyo kahapon, naglalaro siya doon, ew. O, diba? Tapos papupuntahin mo ako dyan, Lord. Mangangate ko dyan. Arte mo. Diba? Inuutos ng Lord. Anak, puntahan mo to. Sharean mo siya. Anong gagawin mo? Sumunod. Huwag ka po magrereklamo. Just follow the order of your commander. Kasi ang Lord ang nagko-command. Alam niya kung ano yung tama at makabubuti sa atin. Alam ng Panginoon kung saan niya tayo ilalagay. Alam ng Panginoon kung saan tayo magiging maayos. Alam ng Panginoon na kailangan nating gawin to para lumalim tayo sa ating pananampalataya. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yes, oh God. Salamat lang po sa iyo, O Diyos. Hallelujah.